pinaka dapat tutukan natin dito, hindi yung number of cases, but yung hospitalizations. For the national case, yung hospitalizations natin, yung ICU utilization, posible pong ma-overwhelm at kailangan po nating humingi ng tulong sa government at yung mga LGUs natin, lalo na yung mga healthcare workers na maapektuhan nito, kailangan po nating tutukan. Maaari na baka sa bandang katapusan ng September, baka may chance na bumaba na tayo to 4 figures. Kasi ang nakikita natin so far, baka yung peak mangyari mga 2nd to 3rd week of September. So ibig sabihin, posible magsimula ng bumaba at hindi ka sinasabing sigurado tayo makakita tayo ng 4 figures, pero possibility yan. Pero by October, sa nakikita ko, mukhang makakita talaga tayo ng mga 4 figures na lang. May super balita sa mga nationwide. Standby, super balita sa mga nationwide. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ang oras po natin alas 7:01, 1 minuto makalipas sa 7 ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating super balita sa mga nationwide, worldwide at wide para sa kauna-unahang Huwebes ng umagang ito ng buwan ng Setyembre taon 2021. First Thursday, September 3, 2021. Super Radio. Arawang September. September 2. September 2 pa lang pala. Sorry po, mga kapuso. Ikalawang araw pala, nagmamadali. Berne. Super Radio. Yung mga dyan gusto mo lang magbigay ng bonus. Ano ka mo? Wala. Joel. Bonus mo mukha mo. Arawang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Naku po, posibleng umabot ng hanggang 30,000 sa huling bahagi ng Setyembre. 30,000 sa isang araw lang po yun. Wow. Ayon po yan sa UP COVID-19 Pandemic Response Team. Utilization rate ng intensive care unit at COVID ward beds sa mga ospital sa buong bansa nasa tinatawag na high risk na. Malawak ang kilos protesta inilunsad ng mga grupo ng mga healthcare worker, mga manggagawang pangkalusugan dahil sa hindi pa nakukuha ang mga benepisyo, kabilang na ang Special Risk Allowance o SRA. Gobyerno, tinapyasan ang price cap o hangganan sa presyo ng RT-PCR test para mas maging abot kaya sa publiko. Hindi nataga ang presyo. Tinaga muna nila ng ilang buwan. Yung tinatawag na swab test. Naman. Gobyerno, target na masimula na ang pagtuturok na bakuna laban sa COVID-19 sa mga kabataan na may tinatawag na comorbidity at yung tinatawag na general population sa Oktubre. Ilang medical personnel sa isang vaccination site dumalog sa NBI dahil sa maanomalyang pagkawala ng nasa 4,000 dose ng bakuna kontra COVID-19 sa hindi pinangalan ng lungsod. Tumaloko na. Pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo sa Metro Manila, pinalawig pa ng GILG hanggang sa ika-10 ng Setyembre. At isang senador, aalamin kung gumamit ng impluensya negosyanteng si Michael Yang para makuha ang Pharmaly ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation ang kontrata sa umano'y mga overpriced na medical supply na binili ng gobyerno. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Mga kapuso, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa. Ang kanlurang Kabisayaan, Zamboanga Peninsula at mga lalawigan ng Palawan, Occidental Mindoro, Basilan, Tawi-Tawi at Sulu ay makakaranas ng maulap na papawari na may kalat-kalat na mga bagalan, pagulog, pakidlat, dulot ng ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Ang Kalakhang, Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaroon naman ng bahagya hanggang maulap na papawari na sasamaan po ng pulupulong pagulan, pagulog, pakidlat. Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide!